Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 25. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 49, Genesis Kapitulo 50. Pagkatapos tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak na lalaki, at sinabi, magsama-sama kayo, para sabihin ko kung ano ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Magpulong kayo at makinig, kayong mga anak na lalaki ni Jacob. Makinig kayo kay Israel, ang inyong ama. Ruben, ikaw ang aking panganay, aking lakas, at ang simula ng aking kalakasan, Kat-anji tangi ang dangal at Kat-anji tangi ang kapangyarihan. Katulad ng hindi mapipigilan na matuling agos ng tubig, hindi ka magkakaroon ng katanyagan, dahil samampa ka sa kama ng iyong ama. Dinungisan mo ito, samampa ka sa aking higaan. Sina Simeon at Levi ay magkapatid. Mga armas na marahas ang kanilang mga tibak. O aking kaluluwa, huwag kayong pumunta sa kanilang konseho, huwag kayong makiisa sa kanilang pagpupulong, dahil labis ang karangalan ng aking puso para dito. Papatay sila ng mga tao dahil sa kanilang galit. Pipalayan nila ang baka para sa kanilang kasiyahan. Nawa sampin ang kanilang galit, dahil ito ay mabagsik, at ang kanilang matinding galit, dahil ito ay malupit. Hahatiin ko sila kay Jacob at ikakalat ko sila sa Israel. Judah, pupurihin ka ng iyong mga kapatid na lalaki. Ang iyong kamay ay nasa leeg ng iyong mga kaaway. Yuyuko sa iyo ang mga anak na lalaki ng iyong ama. Si Judah ay isang batang leon. Anak ko, tapos ka na sa iyong mga biktima. Yumukod siya katulad ng leon, katulad ng leona. Sino ang haamon na gisingin siya? Hindi mawawala ang setro sa Judah, kahit ang tungkod ng pinuno mula sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang dumating ang silo. Susunod ang mga bansa sa kanya. Pagkatali ng kanyang batang kabayo sa puno ng ubas at ng batang asno sa piling puno ng ubas, nilaban niya ang kanyang mga kasuutan ng alak at ang kanyang balabal sa dugo ng mga ubas. Ang mata niya ay magiging kasing itim ng alak, at ang kanyang ngipin ay kasing puti ng gatas. Titira si Zebulun sa tabing dagat. Magiging daungan siya ng mga barko at aabot ang kanyang hangganan sa Siden. Malakas na asno si Isakar na nakahiga sa gitna ng tupahan. Nakakakita siya ng mabuting lugar na pagpahingahan at kaaya-ayang lupain. Iyuyukod niya ang kanyang balikat para pamasan at naging isang alipin para sa tungkulin. Hahatulan ni Dan ang kanyang mga tao bilang isa sa mga lipi ng Israel. Magiging tulad ng ahas si Dan sa gilid ng daan, isang nakal-alasong ahas sa daan na nanunuklaw ng mga sakong ng kabayo, upang mahulog ng patalikod ang kanyang sakay. Maghihintay ako sa iyong pagliligtas, Yahweh. Si God, lulusubin siya ng mga mananalakay, pero saisalaki siya sa kanilang mga sakong. Magiging masagana ang pagkain ni Azer, at magbibigay siya ng mga pagkain sa maharlika. Si Neftali ay isang malayang babaeng USA, magkakaroon siya ng magandang mumunting mga USA. Si Jose ay magiging mabungang sanga, isang mabungang sanga malapit sa batis at aakyat sa pader ang mga sanga. Lulusubin siya, papanayin at guguluhin ng mga namamana. Pero mananatili ang kanyang pana, at magiging dalubhasa ang kanilang mga kamay dahil sa mga kamay ng makapangyarihan kay Jacob, dahil sa pangalan ng pastol, at ang bato ng Israel. Dahil ang Diyos ng iyong ama, na siyang tutulong sa iyo, at dahil sa makapangyarihang Diyos na siyang magbabasbas sa iyo ng pagpapala sa kalangitan, mga pagpapala sa kailaliman na nasa ibaba, mga pagpapala sa mga dibdib at sinapupunan. Mas malaki pa ang mga pagpapala ng iyong ama kaysa sa mga sinaunang bundok o kanais-nais na mga bagay ng walang hanggang mga burol. Sila ay nasa ulo ni Jose, pagpapala na kokorona sa ulo ng isang prinsipe na nakakataas sa kanyang mga kapatid. Gutom na lobo si Benjamin. Lalamunin niya ang kanyang nahuli sa umaga, at hahatiin niya ang mga nakaw sa gabi. Ito ang mga 12 lipi ng Israel. Ito ang sinabi ng kanilang ama nang sila ay pinagpala niya. Bawat isa ay pinagpala niya ng nararapat na pagpapala. Tinuruan niya sila at sinabihang, ako nga ay pupunta na sa aking mga tao.
Ilibing ninyo ako kasama ng aking mga ninuno sa kuweba na nasa bukid ni Ephron ang Heteo, sa kuweba na nasa bukid ng Macpela, na malapit sa Mamre sa lupain ng Canaan, ang bukid na binili ni Abraham kay sa Ephron ang Heteo para maging libingan. Doon inilibing si Abraham at Sara na kanyang asawa, inilibing nila roon si Isaac at Rebeka na kanyang asawa, at inilibing ko roon si Leah. Binili ang bukid at ang kuweba rito mula sa mga Heth. Nang matapos ni Jacob ang kanyang mga tagubilin sa kanyang mga anak na lalaki, iniunat niya ang kanyang mga paa sa kama at inihinga ang huling hininga, at pumunta sa kanyang mga tao. Pagkatapos niyakap ni Jose ang mukha ng kanyang ama, nagdalamhati siya at hinalikan niya siya. Inutusan ni Jose ang kanyang mga lingkod na manggagamot na imbalsamuhin ang kanyang ama. Kaya inimbalsamo ng mga manggagamot si Israel. Ginawa nila ito ng 40 araw, dahil iyon ang ganap na panahon ng pag-eimbalsamo. Umiyak ang mga taga-Ehipto ng 70 araw. Nang matapos ang mga araw ng pag-iyak, nakipag-usap si Jose sa hukuman ng paraon at sinabing, kung ngayon may nahanap akong pabor sa iyong mga mata, pakiusap, kausapin mo si paraon, sabihing, pinanumpa ako sa aking ama, sinabing, tingnan mo, malapit na akong mamatay, ilibing mo ako sa aking libingan na hinukay ko doon sa lupain ng Canaan. Doon mo ako ilibing. Ngayon hayaan ninyo akong umakyat at ilibing ang aking ama, at pagkatapos ay babalik din ako. Sumagot ang paraon, lumakad ka at ilibing ang iyong ama, tulad ng ipinanumpa niya sa iyo. Umakyat si Jose para ilibing ang kanyang ama. Kasama niyang umakyat ang lahat ng mga opisyal ng paraon, ang mga tagapayo sa kanyang sambahayan, at ang lahat ng mga nakakatandang opisyal sa lupain ng Ehipto, kasama lahat ng sambahayan ni Jose at kanyang mga kapatid, at sambahayan ng kanyang ama. Pero iniwan nila ang mga bata, kanilang mga kawan, at ang kanilang mga kalipunan, sa lupain ng Gosen. Pumunta kasama niya ang mga karwahe at mga mangangabayo. Ito ay isang napakalaking pulutong ng tao. Nang sila ay dumating sa giikan ni Atad na nasa kabilang dako ng Jordan, sila ay nagluksa ng napakatindi at napakalungkot na pagdadalamhati. Doon si Jose ay nagluksa ng 7 araw para sa kanyang ama. Nang nakita ng mga nananahan sa lupaing yaon, ng mga Kananiyo, ang pagluluksa sa giikan ni Atad, kanilang sinabi, ito ay isang napakalungkot na pagluluksa ng mga Ehipto. Kaya ang pangalang itinawag sa lugar na iyon ay Abel Misraim, na nasa kabilang dako ng Jordan. Kaya ginawa ng kanyang mga anak kay Jacob ang ayon sa inihabilin niya sa kanila. Dinala siya ng kanyang mga anak sa lupain ng Canaan at inilibing siya sa kuweba sa bukid ng Macpela, malapit sa Mamre. Binili ni Abraham ang kuweba na may bukid para maging lugar na paglilibingan. Binili niya ito kay Ephron na Hethea. Matapos niyang ilibing ang kanyang ama, bumalik si Jose patungong Ehipto, siya, kasama ang kanyang mga kapatid na lalaki, siya, at lahat ng sumama sa kanya sa paglilibing sa kanyang ama. Nang nakita ng mga kapatid na lalaki ni Jose na ang kanilang ama ay patay na, sinabi nila, paano kung si Jose ay may dinadala pang sama ng loob at nais niyang pagbayarin tayo ng buo para sa lahat ng kasamaan na ginawa natin sa kanya? Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jose, na nagsasabing, nagbigay ng mga tagubilin ang iyong ama bago siya mamatay, na nagsasabing, ganito ang sabihin ninyo kay Jose, pakiusap patawarin mo ang kasalanan ng iyong mga kapatid at ang kamalian na kanilang nagawa ng pinagmalupitan kanila. Ngayon pakiusap patawarin mo ang mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Si Jose ay umiyak nang dinala ang mensahe sa kanila. Nagpunta rin ang kanyang mga kapatid na lalaki at nagpatira pa sa harap niya. Sinabi nila, tingnan mo, kami ay iyong mga lingkod. Pero sinagot sila ni Jose, huwag kayong matakot. Nasa lugar ba ako ng Diyos? At para sa inyo, ninais nyo na ipahamak ako, pero ninais ng Diyos ito para sa kabutihan, para pag-ingatan ang buhay ng maraming tao, gaya ng nakikita ninyo ngayon. Kaya ngayon huwag kayong matakot. Paglalaanan ko kayo at ang inyong mga anak. Inaliw niya sila sa paraang ito at nakipag-usap ng may kagandahang loob sa kanila. Nanirahan si Jose sa Ehipto, kasama ng sambahayan ng kanyang ama.
Nabuhay siya ng 110 taon. Nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hanggang sa ikatlong salinlahi. Nakita niya rin ang mga anak ni Makir na anak ni Manases. Sila ay ipinanganak sa kanyang mga tuhod. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, pero tiyak na pupuntahan kayo ng Diyos at pangungunahan kayo palabas ng lupaing ito papunta sa lupain na kanyang ipinangakong ibibigay kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Pagkatapos ipinasumpa ni Jose ang mga anak ni Israel. Sinabi niya, tiyak na pupuntahan kayo ng Diyos. Sa panahong iyon kailangan ninyong dalhin ang aking mga buto mula rito. Kaya namatay si Jose sa gulang na 110 taon. Pagkatapos siyang embalsamuhin, siya ay inilagay nila sa isang kabaong sa Ehipto. Bagong tipan. Matthew 17:14-27, Matthew 18 is the 1 minus 9. Pagbalik nila sa kinaroroonan ng mga tao, lumapit ang isang tao at lumuhad sa kanyang harapan, at sinabi, Panginoon, mahabag kayo sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay may epilepsya at lubhang nahihirapan. Sapagkat madalas siyang nahuhulog sa apoy o sa tubig. Pagbalik nila sa kinaroroonan ng mga tao, lumapit ang isang tao at lumuhad sa kanyang harapan, at sinabi, Panginoon, mahabag kayo sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay may epilepsya at lubhang nahihirapan. Sapagkat madalas siyang nahuhulog sa apoy o sa tubig. Dinala ko siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi nila siya mapagaling. Sumagot si Jesus at sinabi, Kayong salinlahi na walang pananampalataya at mga baluktot, hanggang kailan ba ako mananatili kasama ninyo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalhin ninyo siya sa akin. Sinaway siya ni Jesus at umalis ang demonyo sa kanya. Gumaling ang bata sa oras ding iyon. Pagkatapos nito sarili nang lumapit kay Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, Bakit hindi namin ito mapalayas? Sinabi ni Jesus sa kanila, Dahil maliit ang inyong pananampalataya. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya na kasanliit ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at lilipat nga ito at walang magiging imposible sa inyo. Ngunit hindi mapapalayas ang ganitong uri ng demonyo maliban sa panalangin at pag-aayuno. Habang sila ay nanatili sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay ibibigay sa kamay ng mga tao. At siya ay papatayin nila, at mabubuhay siya sa ikatlong araw. Labis itong ikinalungkot ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga lalaking naningil ng kalahating siklo ng buwis at sinabi, Nagbabayad ba ng kalahating siklo ng buwis ang iyong guro? Sinabi niya, Oo. Ngunit nang pumunta si Pedro sa bahay, una siyang kinausap ni Jesus at sinabi, Ano sa palagay mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino sila tumatanggap ng buwis o ng pagpupugay? Mula sa kanilang mga mamamayan o mula sa mga dayuhan? Nang sinabi ni Pedro, sa mga dayuhan, sinabi ni Jesus sa kanya, kung ganoon hindi kasama ang kanilang mamamayan sa pagbabayad. Ngunit upang hindi tayo maging sanhi ng pagkakasala ng mga nangongolekta ng buwis, pumunta ka sa dagat, ihagis mo ang iyong pamingwit, at kunin ang unang isda na nahuli. Kapag binuka mo ang bibig nito, makikita mo ang isang siklo. Kunin mo ito at ibigay sa mga nangongolekta ng buwis para sa akin at para sa iyo. Sa oras ding iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at sinabi, Sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata sa kanya, at inilagay niya sa kanilang kalagitnaan, at sinabi, Totoo itong sinasabi ko sa inyo, maliban na lamang kung kayo ay magsisi at maging katulad ng mga maliliit na bata, hindi talaga kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya kung sino man ang nagpapakumbaba sa kanyang sarili katulad ng maliit na batang ito, ang taong iyon ang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumatanggap sa katulad ng maliit na batang ito alang-alang sa aking pangalan ay tinatanggap ako. Ngunit ang sino man ang magiging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na bata na sumampalataya sa akin,
mas mabuti para sa kanya na talian ang leeg ng malaking batong hilingen, at dapat siyang ilubog sa kailaliman ng dagat. Sa aba sa sanlibutan dahil sa panahon ng pagkatisod. Sapagkat kinakailangang dumating ang mga panahong iyon, ngunit sa aba sa taong sanhi ng pinanggalingan nito. Kung ang iyong kamay o mga paa ay nagiging sanhi ng inyong pagkatisod, putulin ninyo ito at itapon ninyo ito palayo sa inyo. Mas mabuti para sa inyo ang pumasok sa buhay na may kapansanan o lumpo, kaysa itapon sa walang hanggang apoy na may dalawang kamay o dalawang paa. Kung ang inyong mga mata ay maging dahilan ng inyong pagkatisod, dukutin ninyo ito at itapon ninyo ito palayo sa inyo. Mas mabuti para sa inyo ang pumasok sa buhay na may isang mata, kaysa itapon sa walang hanggang apoy na may dalawang mata. Ngunit ang sino man ang magiging sanhi ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na bata na sumampalataya sa akin, mas mabuti para sa kanya na talian ang leeg ng malaking batong hilingen, at dapat siyang ilubog sa kailaliman ng dagat. Sa aba sa sanlibutan dahil sa panahon ng pagkatisod. Sapagkat kinakailangang dumating ang mga panahong iyon, ngunit sa aba sa taong sanhi ng pinanggalingan nito. Kung ang iyong kamay o mga paa ay nagiging sanhi ng inyong pagkatisod, putulin ninyo ito at itapon ninyo ito palayo sa inyo. Mas mabuti para sa inyo ang pumasok sa buhay na may kapansanan o lumpo, kaysa itapon sa walang hanggang apoy na may dalawang kamay o dalawang paa. Kung ang inyong mga mata ay maging dahilan ng inyong pagkatisod, dukutin ninyo ito at itapon ninyo ito palayo sa inyo. Mas mabuti para sa inyo ang pumasok sa buhay na may isang mata, kaysa itapon sa walang hanggang apoy na may dalawang mata. Mga awit, Psalm 15 is the 1-5. Sinong pwedeng manatili sa iyong tabernakulo, O Yahweh? Sinong maaaring manirahan sa iyong banal na burol? Siya ay lumalakad sa katwiran at gumagawa ng tama and nagsasabi ng katotohanan mula sa kanyang puso. Hindi siya naninirang puri gamit ang kanyang dila, o nananakit ng iba, o nang iinsulto ng kanyang kapwa. Ang taong walang halaga ay kasuklam-suklam sa kanyang paningin, pero pinararangalan niya ang lahat ng may takot kay Yahweh. Sumusumpa siya sa kanyang sariling kakulangan at hindi tumatalikod sa kanyang mga pangako. Hindi siya naniningil ng tubo sa tuwing siya ay nagpapautang. Hindi rin siya tumatanggap ng suhol para tumstigo laban sa walang sala. Sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay hindi kailanman mayayanig. Mapagbiyayang Ama, nakikita namin ang iyong katapatan sa pag-iingat sa pamilya ni Jacob at paglalagay sa kanila ayon sa iyong makapangyarihang plano. Habang kami ay nakikinig sa mga sumpa na binigkas laban sa pagkukunwari at huwad na relihiyon, suriin mo ang aming mga puso at ibunyag ang anumang pagpapanggap. Tulungan mo kaming isabuhay ang aming ipinangangaral at maglingkod sa iba ng may tunay na pagpapakumbaba. Nawa ang aming buhay ay markahan ng integridad at ang aming mga salita ay may lasa ng biyaya, na ituro ang iba sa kagandahan ng tunay na pananampalataya sa iyo. Nawa ang lahat ng aming ginagawa ay magdala ng karangalan kay Jesu Kristo, aming Panginoon at Hari. Amen.